O sige, diretso pa. Ako niloko. Wala kang niloko. Nagsasasabi mo. Ulitin natin. Wala po ako niloko. Putang ina, anong wala kang niloko? Niloko mo nga Amerika eh. Ha? Anong wala kang niloko? Puta, ito kasi sabi ko nga sa inyo, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Wala kang niloko. Niloko mo nga yung Amerika. Nagpanggap kang isang ang si Erich Sylvester. Hindi ka naman si Erich. Hindi ka naman taga Hawaii. Pinanganak ka sa Leyte. Tapos sasabihin mo, wala kang niloko, kapal ng mukha mo. Documented OFW lang ang kasalanan niya. Wala po ako niloko. Wala daw si niloko. Sino lokoy mo? And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi ka nga TNT. Ano ka ba? Pag sinabi ng TNT, tago ng tago, undocumented. May dokumento ka nga. Ikaw nga si Erich Sylvester Tulfo from Hawaii. Hindi ka TNT. Fraud ka. Oo, para kang isang doktor na hindi naman pala doktor, nagpanggap lang na doktor tapos nag-o-opera ka. Para kang isang abogado na hindi naman pala abogado, nagpanggap ka lang na ikaw ay isang abogado. Kumuha ka ng birth certificate ng isang abogado tapos nagpanggap ka ng abogado tapos nag-litigate ka. Kung sinagsasasabi mo, sir, hindi ka TNT. Maybe you started as an undocumented and then, the resourcefulness in you, naging kang resourceful, hindi ka naging resourceful na tatay. Naging resourceful ka na turista. O kasi nag-apply ka dyan, dati tourist lang eh. O mag-expire na, ang ginawa mo, o bumili ka, nagpanggap ka na dito, nag-apply ka ng passport. So nakuha ka, blue passport ka ever since. Umaalis ka ng Pilipinas, ang gamit mo, yung passport na yan. Yun ang diskarte mong magaling. Oo, yun ang diskarte. Sabi ko nga sa inyo eh. Yung immigration fraud na kaso nila Pastor Apollo Kibuloy, ang laking issue sa inyo nun. Ang laking issue sa inyo ng immigration fraud na kaso nila Pastor Apollo Kibuloy. Ano yung history ng immigration fraud nila? Sila, pinapakasal nila yung mga members, yun ang sinasabi. Doon sa istorya, pinapakasal yung member para maging US citizen. Anong dinaya nila doon? Ikinasal naman sila. Ang dinaya lang nila, yung feelings nila kasi hindi naman talaga nila mahal yung isa't isa. O sabihin na natin, hindi lang kay pastor, sa ibang mga tao na nagpapakasal-pakasal doon para sa green card. Yun, at least yun, gumawa sila ng legal na paraan. Legal yung pagpapakasal. Ang hindi lang legal doon is hindi talaga nila mahal yung isa't isa. Ikaw hindi eh. Ikaw hindi, kumuha ka bumili ka ng identity ng isang tao. Hindi ko alam kung nasan si Erich. Patay na siguro, baka nalunod yun. Kumuha ka ng identity ng isang tao. Nagpanggap ka na siya yun, na ikaw yun. Tapos, nung naloko mo yung bansang Amerika, nagkamal ka na ng benepisyo mula sa panloloko mo. Anong tawag sa'yo? Kayo na ang bahalang kumumpleto. Hindi na bago ang issue sa US citizenship ni Tulfo. Noong 2022, sinubukan din itong ungkatin ng mga mambabatas sa confirmation hearing sana niya bilang kalihim ng DSWD. Pero hindi rin ito nasagot ni Tulfo at humiling lang ng executive session. Diba? Kaya humingi ng executive session tong mokong na to. Kasi nga, mabibisto na siya. Nasa gobyerno na siya, nagsiserve na siya sa mga Duterte, ayaw ng mga Duterte sa mga kriminal. Ayaw na, sigurado kung nalaman ni PRRD na kriminal to, na fraud ito, malamang sinipa ni PRRD to, even sila PRRD niloko ng mamang ito.
Oo, niloko ng mamang to. Siya lang ang nakakaalam. Nung nag-DSWD secretary. Lalong-lalo na naging DSWD secretary ni Bongbong Marcos. Akala nila kaya nilang bolahin lahat. Na-check. Nakita yung citizenship. Nung mabibisto na, executive session. Tapos biglang natanggal yan bilang secretary ng DSWD. Tapos ilang buwan after, congressman na. Sabi ni Toid Spards, kung makapagmura sa harap ng TV, mas gago naman pala siya. Launan, hindi rin siya nakumpirma hanggang sa tuluyang palitan sa pwesto. Bago naman nakilala bilang broadcaster at politiko, 10 taon na malagi sa Amerika si Tulfo. 1986 siya umalis ng bansa at namasukan daw bilang dishwasher, bagger at iba pa. Hindi ko po ikinahihiya, bayan. Talagang di mo ikahihiya, putang ina. Ilang taon mong pinakinabangan eh. Paano mo ikakahiya kung yun ang pinakinabangan mo ng ilang taon, ilang dekada hanggang 2021 nire-renew mo pa yung passport mong Amerikano? Kaya ka lang matapang ngayon na inaamin niyang mga yan kasi you are made already. Okay na buhay mo, mayaman ka na. Nasa gobyerno ka na, magiging senador ka na. Kaya ngayon mo inaamin yung mga kagaguhan mo. Ang hilig nyong manita ng mga kriminal sa gobyerno, kriminal sa Pilipinas noong panahon nyo, yung pala mga kriminal kayo. Galing-galing mong sitahin yung mga taga-rekto. Kung banatan nyo yung mga namimeke sa rekto. Kung banatan nyo yung mga ganito, yung mga ganyan, namimeke ng diploma, namimeke ng ganito, namimeke ng ganyan, putangin na, yung pala, namimeke ka rin. Zeus! Sige, diretso. Na I was once an undocumented alien. Anong alien? You were once an undocumented alien until you frauded. You swindled the American government into issuing you a passport, and then you became somebody in the US and you have benefited from being a blue passport holder. I was once an illegal OFW pero hindi ko po pinangangalandakan. Wala po akong kaso sa Amerika. Wala po Wala, yan na nga. Wala kang kaso. Talagang hindi ka magkakakaso sa Amerika kasi nga alam mo na niloko mo sila eh. Kaya nga maingat ka. Kaya nga maingat ka dahil niloko mo sila eh. Di ka talaga magkakakaso pero ngayon meron na nga. Di ba nga, ang Amerika na nga nagre-reklamo sa'yo. nagkaso sa akin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mario. Sabi ko nga sa inyo kung ang nakuha kong video, kung ang nakuha kong video, yung mismong interview niya, patay ka talaga. So ito. Ito ba yung mga iboboto nyo? Sa Senado, number 1 daw siya. Mantakin mo, number 1 ka, tapos tapos manloloko ka. Mahiya ka sa sarili mo. Kung ako sa'yo, ikaw na mismo ang tumalikod. Takin mo, wala kang reputasyon, wala kang moral, wala kang moral compass. Palpak ang moral compass mo. Manloloko ka, swindler ka, scammer ka. Tapos gusto mo pang maging senador, anong gagawin mo sa Senado? O di magiging aso. Alam mo, palagay ko, isa to sa mga rason kung bakit naging biglang bigla itong naging, tingnan lang ninyo ha. Kasi dating Duterte talaga to bilib na bilib pa ako dito Tapos biglang nung hindi siya na-confirm sa DSWD, anong ginawa sa kanya? Kasi yung hindi siya na-confirm sa DSWD, sa Congress pa siya naharang nun
sa Congress. O sino ang Speaker of the House? Si Tambaloslos. Sobrang powerful ni Tambaloslos. Anong sabi ni Tambaloslos? Binili niya to, palagay ko eh. Ito akin na, pwede akong mali, pwedeng hindi. Palagay ko, gagawin kitang congressman, tanggalin niyo yung isang nominee niyo, gawin kitang congressman, tanggapin kita, pero magiging aso kita. Magiging aso kita. Oo, magiging kampi ka namin. Mali ang mga Duterte. Pag sinabi naming mali ang mga Duterte, wala kang imik, mali ang mga Duterte. O kaya tingnan niyo yung mga privilege speeches nito. Nung privilege speech nito, nung binabanatan niya si Inday Sara, pagkatapos ng banatan si Inday Sara, sinabi niya na sobrang galing daw ni Tambalos. Paano hindi magaling? Mantakin mo, Amerikano ka. Tapos nagkaroon ka ng seat sa Congress. Tapos hindi ka nila pinalalayas, hindi ka nga na-confirm na DSW secretary, tapos congressman ka, hindi ka naman pala Pilipino. So malamang sa malamang, ganun yun. Kaya nagtataka ako biglang naging aso ni Tambaloslos to. Hindi to ganito eh. O hindi to ganito. Sabi ko nga sa inyo kung si Raffy Tulfo bumaliktad, in-expect ko talaga to si Erwin Tulfo, hindi eh. O siguro may pinapanghawakan din sa kanya. Ito si Tambaloslos. Kaya naging aso nila to. O, diba? Sino kaya ang magbubulgar bago mag-eleksyon? Ewan ko. Hindi, ako, pasensya na. Sir Erwin, hindi mo ako troll. Idol na idol kita nun. Kaya lang, dito sa Banateros, pag tama, palagpakan. Pag mali, banatan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang maka